Sa puntong ito makakausap po natin si JV Francisco, GMA News Stringer. JV, nasaan ka nakapwesto sa mga sandaling ito? Yes, Jiggy, nandito ako ngayon more or less mga 10 meters away from dun mismong mosque ng barangay Santa Barbara, na kung saan since Monday hanggang kanina lamang ito talaga ang teriya ng militar, kasi may mga sniper nga na babae ng MNLF doon talaga sa tore, sa tutok ng tore ng mismong mosque ng Santa Barbara, na kung saan inamin kanina sa atin ang isa sa mga sundalo, pahirapan talaga yung pag-pursue nila doon sa lugar na yon dahil nga doon sa sniper. At kanina lang more or less mga alas 4:30 ng hapon, naging successful nga ang kanilang operasyon dahil na-overrun na nila ang area ito ng mosque ng barangay Santa Barbara. Ang tanggapan ng Land Transportation Office, dito naman sa kabila ang Social Development Center, Hall of Justice, at ngayon patuloy ang kanilang ginagawang clearing operation sa loob mismo ng Santa Barbara Elementary School. Ginamit maliban doon sa puwersa ng mga kasundaluhan natin, ginamit din kanina yung mga tangke ng militar at APC na nakadeploy dito sa lugar, Jiggy, na yun daw din ang naging dahilan kung bakit nakapasok nga sila doon mismo sa lugar at doon mismo sa lugar ng mosque ng barangay Santa Barbara, Jiggy. Yung naging mabigat yung operasyon dyan, ano? Habang sinasagawa yun, saan ka nakapwesto kanina? Jiggy, dito lang ako. Jiggy, dito lang ako. Basta malapit lang talaga ako sa lugar. Nakatago lang kami sa isa sa mga malaking pader dito ng tanggapan ng gobyerno hanggang ma-overrun na nga. Malakas ang pagsabog dito, pati na rin yung mga exchange of fire, no? Mula doon sa mismong tore ng Santa Barbara Mosque, pati yung mga kasundaluhan natin dito sa lugar ng Sevilla Street. Sevilla Street pala itong lugar na to, Jiggy, kung saan nakapwesto ako ngayon. Meron pa ba mga residente dyan na natitira o may mga pamilya na na-stranded dyan sa area na yan? So far, Jiggy, puro tanggapan ng gobyerno ito. Parang ang description nga dito, government complex po itong lugar na to. So yung mga tanggapan ng gobyerno dito, puro sirado sila lahat, pero may mga nakabantay na mga security guards na kung saan kanya-kanyang nagbabantay itong mga lugar nila, at bawat tanggapan nga ng gobyerno dito may mga pulis at kasundaluhan din na nagbabantay, Jiggy. At yung update dito sa mga sniper na babae na nabanggit mo, sa kamo na over na yung area nila, may balita ba kung anong saan dinala o ito yung na-turnover din sa mga police o sa ibang law enforcement agency? Ang sabi nga ng isa sa mga sundalo na pumunta nga mismo doon kanina sa loob ng mosque ng barangay Santa Barbara, kinuha raw ng kanyang mga kasama itong babaeng sniper, at habang wini-withdraw sila dito sa lugar ng Santa Barbara papunta dyan sa Lustre, yun nga may naganap na sunog dyan. And ito rin ang sinasabi nilang dahilan na kung saan habang nasa proseso ng pag-withdraw itong grupo ng MNLF, sinusunugan nila ang mga bahay na yon para at least ma-divert nga raw ang atensyon ng otoridad, pati na nga yung mga bumbero doon sa sunog at makaalis nga sila dito sa lugar ng barangay Santa Barbara, Jiggy. So ibig sabihin yung malaking sunog dito sa may kinapopwestuhan namin, ito yung naging resulta ng pag-atras nung nasa katabing barangay ng Santa Barbara ng mga miyembro ng MNLF. Yes, Jiggy, yan ang kinonfirm sa atin ngayon lamang ang isa sa mga sundalo, na kung saan sila talaga ang nasa frontera ng pag-pursuit kanina dito sa grupo ng MNLF sa lugar nga sa tore mismo ng Santa Barbara Mosque. Maraming salamat, JV Francisco, at mag-ingat ka dyan sa iyong kinalalagyan dyan.